Hello po, shout out. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. At andito po tayo para mag-vlog po, ng isang topic na hindi pangkaraniwang naganap o nangyari sa ating EDSI. Para naman hindi masabi na talagang scripted ang EDSI. Ay itatopic po natin ang mga naging trial, yung pinakang matinding trial na pagsubok na naranasan ng ating EDSI. Kasi marami tayong napapakinggan na scripted. Kasi ang alam ko sa scripted, walang problema yan, walang pinagdadaanan yan. Kasi scripted nga lang, di ba? Pero eto, hindi po ito pangkaraniwan lang. Kasi ang EDSI hindi scripted. Yun ang ating paniniwala. At meron po tayong ipi-play na isang video tungkol dito sa pinakang matinding trial o pagsubok na dinaanan ng EDSI na muntik nang makapagpawasak sa ating EDSI. Buti na lang matibay sila. At nagtutulungan sila na malampasan ang mga ganitong pagsubok sa kanilang tambalan o sa kanilang love team. At eto na po yung video, ipi-play ko na po. Ito po, panoorin po natin. Ayan. Guys, marami tayong kaibigan. Bakit? Masama po ba lumabas? Marami po akong kaibigan, kaibigan tayo eh. Ganun talaga, pag mabait. Pasensya na po, no? Ay, ang hirap maging sigat. Ang hirap maging sigat eh. Ang hirap minsan maging sigat. Kahit di kayo maniwala, okay lang. Yan. Gaya nila Jay, kaibigan ko sila Jay, sila Carla, sila Rosa, marami pang iba. Masaya siyempre kasi mga best friend ko yun. Pero ganun pa man. Yan, naririnig niyo na po. Kung po, pasensya na po. Kung di nyo nagustuhan, no? Kung di nyo po nagustuhan sinasabi ko. Ay mga sana palawakin ang natin ang isip, no? Magawa tayo ng ganun, wala naman tong patunay na may ginawa kami masama. O siguro sabihin sinasaktan. Hindi niya kilala rin yun eh. Pero marami tayong kaibigan outside of Kalingap. Hindi lang po si Dancy, hindi lang po kami dito. Kaya siya rin, marami din siyang barkada kasi mapapala kaibigan ko yun. Normal lang po yun. Normal na magkaroon ng kaibigan. Alangan mo po, hindi naman po lahat ng ating dalaw nasa Kalingap lang po tayo, di ba? May mga bagay na po tayo. Friends sa ibang lugar, na hindi Kalingap. At saka, huwag kayo guys maninira nang wala kayong pruweba. Huwag kayo magko-curse ng ibang tao nang wala kayong kasi pangit yun. Paano pala kung sa inyo gawin yun? Sama din guys. Huwag tayo mag-aaral ng tao. Kung di nyo pa po mag-gets guys, yung sinabi ko, pasensya na po wala na akong masyadong hindi ko na po alam kung paano po magpa-explain ng mas maayos. Nasa sa inyo na po kung paano nyo tatanggapin yung information. So, dyan na po sa lahat.
Yan, sinipagtanggol mo sa Edo. Grabe guys. Stress heads. Grabe. May stress heads sa bashers. Guys, ano kaya talagang mga nangyayari? Pati ako guys, nagulat ako dito guys. Hindi ko rin alam na ganito pala ng kalalabasan ng live natin ngayon. Pero tiwala pa rin ako sa kanila. Tiwala pa rin tayo. Tiwala pa rin tayo sa EDSI guys. Kung ano man mangyari, nasa sa kanila na po yan. Nag-uusap yung dalawa. Nag-uusap silang dalawa. Ano kaya pinag-uusapan nila? Ano kayang pinag-uusapan nila guys? Uy, kailangan mahal kita boy, hindi kita kaya saktan boy. At ayun na nga po ang nangyayari nung gabing yun. Sobrang na-stress talaga si Kalingap Edo dahil sa mga buzzers na kung ano-anong pinagsasabi. Buti na lang andyan si Biancy na dinadamayan siya sa mga ganyang pambabash, di ba? At medyo pinapagtanggol pa nga ni Biancy si Kalingap Edo doon para si Kalingap Edo ay hindi gaanong masaktan sa mga sinasabi. Sinasabihan pa nga ni Biancy yung mga viewers na love na lang po tayo. Ganyan kabait si Biancy. Kaya lang dire-diretso pa rin yung mga bashers. Hindi natin alam kung totoong mga EDSenyan nga sila na nagseselos lang, pero bashers talaga sila, Pinagkaisahan nila si Kalingap Edo doon sa live na yon para i-bash. At nagtagumpay naman sila na ma-stress si Kalingap Edo. Hanggang sa dumating na yung talagang nasukol na si Kalingap Edo at nakuha niyang mag-walk out, at lumayo doon kana Kalingap Rab. Pero tinutukan pa rin naman ni Kalingap Rab ng camera yung dalawa. Kasi sinundan nga ni Biancy si Kalingap Edo para makapag-usap sila ng masinsinan At ayun, tinutukan nga ni Kalingap Rab at nakita natin na talagang parang seryoso talaga yung pag-uusap nila. At ang sabi nga ni Kalingap Rab, hindi natin pwedeng lapitan kasi usapan na yun nila, confidential na yun. Hindi na dapat nating malaman pa. At para daw umiiyak si Biancy. Pero sa tingin ko naman parang oo, parang hindi rin kasi may sipon lang si Biancy Kita naman natin doon sa live na talagang may sipon siya. At ayun, ang alam ko diyan sabay ding umalis si Kalingap Edo at si Biancy. At pinahiwalay muna si Grace kasi si Grace kasama nila sa kotse ni Kalingap Edo para makapag-usap ng masinsinan itong dalawang ito
at makapagdesisyon kung ano ba talaga ang mangyayari sa EDSI. Ano na nga lang kaya kung nakapagdesisyon sila na wala na lang at wag na lang ituloy ang EDSI. Grabe, lungkot siguro ng mga totoong sumusuporta sa dalawa. At nakita naman natin kinabukasan na talagang stress talaga si Kalingap Edo. Pagdating, medyo na late pa nga siya dyan. Pagdating niya, kitang-kita natin na stress talaga ang mukha ni Kalingap Edo nung time na yon. Hanggang sa kumain sila, di ba? At umiyak si Kalingap Edo pa gawa doon sa problemang yon, sa mga buzzers. Pero andun pa rin si Biancy para i-comfort si Kalingap Edo. At sinabihan pa nga na huwag kang masyadong ganyan kasi kailangang pogi ka sa birthday mo, di ba? Ayun. Talagang todo suporta na lang si Biancy ang ginawa niya. Todo comfort kay Kalingap Edo. Ayun. Hanggang dito na lamang po ang ating konting vlog tungkol dyan sa ating topic na kung ano ba talaga ang pinakang matinding trial or pagsubok na nadanasan ng EDSI. Doon sa mga nagsasabi na scripted ang EDSI, hindi po scripted ang EDSI. Yan ay dapat nyong malaman. Kasi ang EDSI, totoo po yan. Totoo sila sa mga sinasabi nila. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace. Grabe talaga ang nangyayari dito sa dalawa dati, Ito ang hindi ko talaga makakalimutang pagsubok na dumating sa EDSI. Grabe, parang pang naiiyak si Biancy dyan sa time na yan. At ganun din si Kalingap Edo, Grabe ang mga buzzers nung time na yun sa kanilang dalawa. Grabe talaga.